sa pag-alagad sang pumuluyong Pilipino sa Negros. Sa ulo sang mga balita. Mga residente nga nasunugan sa Barangay 2 sa Bacolod, liwat nga pabalikon sa ilang lugar, pero may mga kondisyon na ang syudad. Lapsag, ginsulod sa plastik, kagin sapit sa guwa sang gate sang isa ka balay. Sa Cadiz City, 3 patay, bangod sang hinubog nga inaway. Sa Bacolod, karton nga may unod nga ginasuspetsuhan shabu, ginbilin sa guwa sang simbahan. Kaag sa Talisay City, saksihan ang pagpaningwa sa isa ka deaf mute na inspirasyon sa mga kasubong niya. Live, gikan sa ABS-CBN News Center, Bacolod. Ini ang inyo, TV Patrol Negros. Sa siyudad sa Talisay, isa ka 21 anyos nga deaf-mute ang nagaserbe inspirasyon sa mga kasubong niya nga may sablag sa lawas tungod sa iya kapisan kag abilidad. Ginpost sang isa ka school administrator ang litrato sang differently abled nga si John Mark Seldora sa iya social media account sa paglaom nga may makabulig sa paghatag katumanan sa handom sang janitor nga makatapos sang pag-eskwela. May report si Yasmin Pascual Dormido. Hunyo 8 sang ginpost sa social media accounts ng school administrator nga si Cara Joy Lu ang litrato sang 21 anyos nila nga janitor sa eskwelahan nga si John Mark Seldora. Sa caption, ginbutang ni Lu nga apa kag bungol si John Mark, wala sang formal education pero masaligan sa trabaho kag mapisan. Sa likod ni John Mark ang mural painting nga iya ginhimo sa sulod mismo sang campus. Siya mismo nagboluntaryo magpatahom sang amo nga bahin sang bulutuan sa makita ang iban pa nga mural paintings nga una na ginhimo sa campus sang lain man nga artist. Sa inspiration gid diya sa mga bata kag sa iban pa nga sa deaf and mute naton nga isa katulad ni John Mark. Hindi siya kapasar sa mag-continue sang iya nga education. So I don't know kung anong pwede tama bulig para nga makapadayon siya sang iyang formal education or kung ano pa ang pwede pang bulig sa iya. Pinaka-importanting goals ng eskwelahan, community development, kag maghatag sang benepisyo man to share our burden sa isa ka tawo nga may gift pero ay na-recognize, way siya natagan sang sufficient opportunity nga mag-work. Sunod sa Iloy nga si Kentina, 12 ang iya mga kabataan. Ikaduha si John Mark sa mag-ulutod. Tungod sa kapigaduhon, grade 1 lang ang natapos ni John Mark. Wala man makapaydalom sa eskwelahan kung sa diin matudluan sang sign language kag mapadayon pagid ang iya pagtuon bilang isa ka differently abled person. Si John Mark ang nag-improvise na lang gani sa mga senyas kag nagtudlo man sa iya Iloy para maghangpanay sila. Nagmasakit si John Mark sang bata pa siya nga nag-apekto sa iya eardrum rason nga wala na ini nakabatik. Ginpaathag sang doktor siya ginikanan nga hindi siya makahambal tungod wala siya sang may mabatian. Gusto niya maka-eskwela gid sa. Gusto niya gid maka-eskwela kag tani makabati sa balahaw. Kay kung gisa ginabasol ako bala nga sang gamay sa kuno basol sa ginbantayan kay nga sa ila nga 12 daw siya lang ang bungol. Tising ko hindi na yakon gusto kay nang nagmasakit ka sang una. Mahuluyaon si John Mark, pa-smile-smile lang. Kung mapisan siya sa eskwelahan, amo man sa ila balay. Nagabulig siya sa mga ulubrahon. Naga-sideline pa sa pagpang-repair sang guba nga sapatos. Sige ko sa ni Ma'am Alet nga janitor. Di nagsugot man ko singko galing ma'am, ibasi maugtas ka sa iya kay hindi siya kabati. Pero siling ko kabalo sa sang basic lang sign language. Di, ano sa kay Chindianay man sila ni ma'am. 1 month siguro diri. Gusto sa ko na magpinta kay para magdamo ko no iyang kwarta. Construction worker ang amay ni John Mark. Ang Iloy, manikurista. Ang iya gamay nga income sa pangin-janitor ginabulig niya para mapaeskwela ang iya napulo kamanghod. Kag bisan hindi makabati, ang pagsaot ang isa sa mga kalingawan niya.
Yasmin Pascual Dormido, ABS-CBN News.